Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 871. Nasaan ang lugar na ito na pinag-uusapan mo? Ang mga mata ng Ivan at ang iba pa ay nagpapagaan at mabilis silang nagtanong. Ngumiti ang matanda bago sabihin, naglalakad papunta dito. Direksyon at sa gitna ng kagubatan na iyon, mayroong isang lawa. May isang maliit na isla sa gitna ng lawa at mayroong isang maliit na kahoy na tulay lamang ang nag-uugnay sa isla na iyon. Haha! Hindi ba garantisado ang kamatayan ni Fane kung pupunta siya sa isla na iyon? Bilang hanggat ang isang tao ay nagbabantay sa pasukan sa tulay, ito ay imposible para sa kanya na makatakas kahit na napagtanto niya na may mali. Panipi. Sige. Ang lugar na ito ay isang magandang lokasyon. Hindi ko iniisip na kailangan nating pumasok sa lungsod ngayon. Magpahinga tayo at maghintay dito. Itatago namin sa isla pagkatapos umalis si Fane sa lungsod. Pagpatay, siya ay magiging isang piraso ng cake noon. Bukod doon, kung tayo hindi pumasok sa lungsod, ang mga Diyos ng digmaan ay hindi makakaya maghanap ng kahit ano kahit namatay si Fane. Ang matandang lalaki, pangalawa sa listahan, tumango sa kasiyahan. Sige, hindi ito isang issue. Paano ang tungkol dito? Susubukan namin ang aming pinakamahusay na maakit ang Fane bukas ng umaga. Matapos gawin si Ivan ang pangwakas na desisyon, ang isang dosenang mga assassins na iwan. Matapos umalis ang 12 mamamatay tao, sinabi ni Ivan kina Ken at Neil. Tila na ang mga mamamatay tao na ito ay lubos na tiwala at ito ay isang magandang bagay para sa amin. Tiyak na namamatay si Fane sa oras na ito. Panipi. Tumango si Neil sa kasiyahan at lihim na hinalinhan. Sinubukan namin ng husto na gumawa ng 600 milyon at magtrabaho. Ang mga masters na ito, wala sa mga ito ang nasa ibaba ng ika-20 posisyon sa listahan. Tiyak na mamamatay si Fane sa kanilang mga kamay. At ito lamang ang aming pagkakataon. Kung si Fane ay hindi mamamatay sa oras na ito, sa paligid, haha, mawawala tayo. Panipi. Ngumiti si Ken ng mapait habang nagsalita siya. Bakit sa palagay ko tayo talagang nawawala ng pera? Hindi patay si Fane dahil maaaring nakuha niya alisin ang lason. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay dapat na mahina. Madali itong pumatay sa kanya ngayon. Siguro ang aming maaaring magawa ito ng mga bodyguard at dapat na nakuha natin isang tao upang subukan ang kanyang kasalukuyang lakas. Masakit para sa amin na gumastos ng maraming pera. Panipi. Nagdilim ang mukha ni Ivan nang marinig niya ito. Bakit hindi ka sabihin mo sa amin kanina? Ito ay magiging kapaki-pakinabang kung sinabi mo isang bagay kanina. Ngayon na ginugol namin ang pera, mayroon walang paraan upang ikinalulungkot ito at maaari lamang tayong magpatuloy sa plano. Panipi. Si Neil ay tahimik para sa minsan bago sabihin. Bukod sa tatlo sa amin, alam din ni Zina ang tungkol dito. Bagaman hindi siya dito ngayon, ngunit, natatakot ako na ang mga Diyos ng digmaan mag-imbestiga pagkatapos mamatay si Fane. Maaari ba tayong umasa kay Zina? Kami. Screwed kung sasabihin niya sa iba ang tungkol dito. Panipi. Sinabi rin ni Ken. Ang mga kababaihan ay nosy at gusto nilang magpakita. Lalo na ang mga babaeng ito na talagang walang kabuluhan. Masaya sila. Ipinapakita off. Paano kung sasabihin niya sa isang tao tungkol sa kung ano nangyari ngayon para lang magpakita? Ito ay ilalagay sa amin sa A. Kakilakilabot na posisyon. Panipi. Malamig na ngumiti si Ivan matapos niyang marinig ang mga ito. Hindi ba kayo mag-alala? Hindi ko pinaplano na panatilihin ang babaeng ito sa tabi ko. Mas mahaba. Makalipas ang ilang oras, mag-iisip ako ng isang paraan upang patayin siya. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng ito ay walang silbi sa amin ngayon. Nagsama ako kasama niya upang may gagawin siya para sa amin. Ang babaeng ito ay isang masamang tao, paano ko talaga siya pakasalan? Panipi. Haha, young Master Ivan, ang sinabi mo ay may katuturan. Kami ay nasa kumpanya ng tamang tao. Tumawa si Neil. Kung pinapatay mo siya, ang posibilidad ng nangyari ngayon ang nakalantad ay lubos na mabawasan. Panipi. Tama iyon. Batang Master Ivan, makakakuha ka ng sinumang babae sa iyo. Gusto mo pa rin. Ngayon na ang pamilyang Taylor ay sumusulong. Well, at ikaw ang susunod na master ng pamilyang Taylor, ikaw. Kailangang gumawa ng magagandang pagpipilian. Tumango rin si Ken sa kasiyahan.
hindi mo mapapanatili ang isang babaeng katulad ni Zina na may gagawin. Para sa pera, sa tabi mo. Bukod doon, narinig ko na siya. Nakasama sa maraming iba pang mga kalalakihan. Panipi, tumanggo si Ivan. Maghintay ng ilang araw. Papatayin ko siya sa loob ng ilang araw. Panipi, Kabanata 872. Haha, ikaw ay isang taong may lakas ng loob. Tumawa si Neil. Naisip niya tungkol sa sitwasyon at sinabi muli, sa pamamagitan ng paraan, hindi maging madaling maakit ang feign out. Bakit siya maniniwala sa amin nang wala? Isang posibleng dahilan. Panipi, tumanggo rin si Ken. Lahat tayo dito ay may ilang uri ng pagtatalo. Kasama si Fane. Sa ngayon, ang taong ito ay tiyak na kinamumuhian tayo at kami. Hindi lamang hilingin sa kanya para sa tsaa, di ba? Panipi. Nagsimulang sumimangot si Ivan nang marinig niya kung ano ang parehong Ken at. Sabi ni Neil, ito ay tiyak na isang mahirap na gawain. Si Fane ay isang matalinong tao, bakit siya maniniwala sa kanila nang walang mabuti? Paumanhin. Nagsimula siyang mag-isip tungkol dito at sa lalong madaling panahon ang kanyang mga mata ay naiilawan. Doon ay isang paraan ngunit kailangan nating magpatuloy sa pangangalap ng pera para dito. Panipi. Ano, si Ken at Neil ay hindi nagsasalita nang marinig nila na kailangan nilang magtipon muli ng pera. Marami silang pagsisikap na makabuo ng nakaraang 200 milyon at napakahirap para sa kanila na magtipon muli ng pera. Ngayon, magkano? Wala kaming magagawa kung ito ay isang malaking kabuuan. Si Fane ay hindi isang womanizer o maaari naming magamit. Iyon. Tahimik si Ken ng ilang oras bago siya nagtanong. Sagot ni Ivan. Hindi talaga. Sa oras na ito, kailangan lang nating magtipon 100 milyon. Sa aming tatlo dito, kayong dalawa ay mangangasiwa ng 30 milyong bawat isa at lalabas ako na may 40 milyon. Matapos kaming magtipon ng 100 milyon. Kailangan lang nating maghanap ng isang tao upang magsinungaling upang mag-feign tungkol sa pagkakaroon ng ama na may sakit at dalhin siya sa isla. Sinabi ni Ken sa pagsasakatuparan, naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong gawin dito. Maraming tao ang humingi ng paggamot sa Fane. At ang taong ito ay naiinis sa mga taong ito. Kaya nagtakda siya ng isang panuntunan kung saan kailangang bayaran siya ng mga tao ng 100 milyon para sa bawat paggamot. Kahit na nagtakda siya ng isang mataas na presyo, mayroon pa rin marami ang pupunta sa kanya para sa paggamot at siya ay kumita. Medyo mula rito. Panipi. Nagpatuloy si Neil sa pagsang-ayon, oo, maaari nating gamitin ito bilang isang dahilan upang siya ay umalis sa lungsod at pumunta sa isla. Upang magsagawa ng paggamot. Panipi. Nagpunta sila sa magkahiwalay na mga paraan upang mangalap ng pera pagkatapos nila natapos ang kanilang talakayan. Kasabay nito, si Fiona ay labis na masaya sa Taylor family villa. O aking, ang manugang na ito ay isang kamangha-manghang tao. Tumulong siya muli sa pagtrato sa isang tao ngayon at nakakuha ng 100 milyon. TSK. Ang mga negosyanteng ito talaga takot sa kamatayan. Kapag sila ay talagang may sakit, gugugol nila. Pero upang tanungin ang aking manugang para sa paggamot, gaano man mahal na. Panipi. Sa ngayon, si Fiona ay hindi kapani-paniwalang nasiyahan sa Fane. Pakiramdam niya na mayroon lamang isang manugang sa mundong ito na tulad ng isang may kakayahang tao. Hindi lamang siya isang mahusay na manlalaban, siya nagkaroon din ng mahusay na mga kasanayan sa medikal at nakakuha ng maraming pera. Ang pinakamahalagang punto ay ang Fane ay isang napakamapagbigay tao. Binigyan niya sina Fiona, Joanne, Ben, at Andrew ng 100 milyon bawat isa na gugugol ayon sa nalulugod. Siyempre, alam ko na ang aking anak na lalaki ay hindi isang simpleng tao. Panipi. Ang mukha ni Joanne ay napuno ng isang malaking ngiti. Si Fane ay sa wakas napakahusay at wala na siyang pag-aalala para sa natitirang buhay niya. Plano niyang gastusin ang kanyang buhay sa kapayapaan dito. At hintayin ang araw kung saan nakakuha siya ng isa pang apo. Inihiwalay ang lahat, si Fane ay isang tao na walang tao. Sa gitnang lalawigan ay nangahas na mapinsala. Natuklasan pa niya na sina Neil at Ken, na dati ay nanunuwa. Para kay Selena, bihira ang nagdulot sa kanila ng problema kamakailan. Michael. Namatay si Wilson at lahat ay nabuo sa isang mas mahusay direksyon. Siyempre. Ngayon na si Fiona ay mayaman, ang kanyang puot. Para kay Fane ay tumigil. Sa tuwing dumalo siya sa mga pagtitipon. Sa iba pang mga mayayamang madems, pinuri niya si Fane para sa kanyang kakayahan at kung paano may kakayahan ang kanyang manugang.
Ang pagbabagong ito ay naging sanhi ng Fane. Si Joanne, at ang iba pa ay bahagyang dumbfounded. Sa sandaling ito, isang magandang bodyguard ang lumakad at nagsalita. Kay Fane, Master, may hinahanap ka at sila. Naghihintay para sa iyo sa pribadong silid na matatagpuan sa pangalawa. Sahig ng Confidante Cafe. Hinihiling nila na pumunta ka. Sa ngayon, Panipi, Kabanata 873. Hinahanap nila ako. Sumimangot si Fane. Bakit hindi nila? Halika rito kung hinahanap nila siya. Bakit kumilos? Misteryoso nang maabot na niya ang kabaligtaran. Kalye. Bagaman naisip niya kung ano ang nangyayari, tumango pa rin si Fane. At lumakad. Di nagtagal, nakarating si Fane sa ikalawang palapag ng Confidante Cafe. Tulad ng narating niya sa ikalawang palapag, marami siyang natuklasan. Ang mga kalalakihan sa itim na demanda na nakatayo sa isang hilera ng masigasig. Ang isa sa kanila ay lumakad pasulong at yumuko ng bahagya kapag sila. So Fane, Young Master Fane, mangyaring pumasok. Kami ay naghihintay para sa iyo ng ilang oras. Panipi, Batang Master Fane. Nagdilim ang mukha ni Fane. Pagkatapos ng pagpos. Ilang sandali, sumunod siya sa likuran ng ibang partido at naglakad papunta sa pribadong silid sa harap nila. Ang buong ikalawang palapag ay malinaw na naibok ng iba. Party at bukod sa taong nasa silid na ito, mayroong wala nang iba doon. Binuksan ni Fane ang pintuan at pumasok sa pribadong silid. Isang matanda. Ang tao na may puting buhok ay nakaupo doon na cross-legged. Agad na tumayo ang matandang lalaki at yumuko ng magalang. Nang makita niya si Fane na pumasok sa silid. Young Master, ang aming ang pamilya ay nasa malaking panganib. Hinihiling sa iyo ng guro. Bumalik at itaguyod ang sitwasyon. Panipi, tumawa si Fane nang marinig niya ito. Haha, nagtataka ako. Sino ito? Sino ang nakakaalam na ito ay isang tao mula sa kakahuyan? Pamilya, Panipi, nagsimula si Fane na nabalisa habang nagsalita siya. Ito ay nakakatawa, hindi mo ako pinansin at ang aking ina dahil ako ay isang iligal na bata. Gusto nila akong bumalik ngayon. Nagbago ang posisyon ko at alam nila na ako ang eksklusibong doktor ng siyam na mahusay na Diyos ng digmaan. Ikaw. Ang mga tao ay walang kahihiyan. Panipi, malinaw pa rin naalala ni Fane kung paano siya lumuhad sa labas ng Woods Family Mansion 5 taon na ang nakalilipas nang si Joanne ay nasa libingan. Panganib at kailangan ng 1 milyon para sa kanyang operasyon. Umuulan at lumuhad siya doon sa buong gabi. Gayunpaman, walang sinuman mula sa pamilyang Woods ang nagbigay pansin sa kanya. Nagtanong pa ang kasambahay ng pamilya ng Woods. Isang tao na matumbok at pinapahiya siya bago siya pinalayas. Kung hindi dahil sa ang katunayan na mayroon siyang dugo ng lalaki. Siya at hindi niya mababago ang katotohanan iyon, magkakaroon siya. Bumalik at pinarusahan ang mga tao sa pamilyang Woods. Young Master, mahirap ipaliwanag ang lahat ngayon. Palagi kang nasa puso ng guro ngunit hindi mo masisisi. Siya para sa hindi pagbisita sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Bumantong hininga ang matandang lalaki. Pagkatapos ng lahat, alam mo rin na ang pamilyang Woods ay higit pa. Naimpluwensyahan ngayon mula sa tulong ng Woods Family Madam. Siya. Nagbigay ang pamilya ng Woods ng maraming tulong at Panipi. Ang matandang lalaki ay nais na sabihin ng higit pa ngunit Fane. Direktang nagambala sa kanya. Wala kang kailangang sabihin. Iba pa tulad ng napagpasyahan ko na. Hindi ako babalik kaya. Lahat kayo ay maaaring umalis ngayon. Sabihin sa Nash Woods na kunin ito bilang. Kahit na hindi pa siya nagkaroon ng anak na lalaki dati at iisipin ko siya bilang. Hindi pa ako nagkaroon ng isang ama na katulad niya. Panipi. Umalis si Fane matapos siyang magsalita. Young Master. Ang matandang lalaki ay nagbuntong hininga habang siya ay lubos. Nauunawaan ang mga saloobin ni Fane. Dapat dumaan si Fane. Maraming paghihirap na maging nasaan siya ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Woods ay ang mga taong nagkamali sa pares na ito ng ina at anak na lalaki. Kabanata 874. Pagkatapos umalis si Fane, isang batang kagandahan sa isang puting damit ang lumakad. Over mula sa kabaligtaran na silid. Miss, ano ang dapat nating gawin? Narinig mo ang pag-uusap namin. Ay ngayon lang. Napakahirap na hikayatin ang batang guro. Agad na sumaludo ang matandang lalaki at sinabi. Ang binibini sa harap niya. Mahinahon ang umiti ang binibini. Ito ay medyo normal. Pagkatapos. Lahat, siya at ang kanyang ina ay sinipa pagkatapos nila. Natuklasan. Matapos ang maraming taon, hindi pa siya nakatanggap. Pag-aalaga mula sa pamilyang Woods. Maaaring mas mahusay kung nahanap namin. Siya kanina.
Napangiti ang binibini ng mapait dati. Pagpapatuloy. Ang aking saloobin ay hindi magiging mas mahusay kung ako ay nasa ang kanyang posisyon at alam na ang aking pamilya ay dumating lamang na hinahanap. Ako matapos nilang malaman na ako ay naging eksklusibong doktor ng ang siyam na mahusay na Diyos ng digmaan. Panipi. Tumango rin ang matandang lalaki at sinabi, gayunpaman, wala kami. Natapos ang nais naming sabihin bago siya umalis. Bumantong hininga, kami. Hindi lamang sumuko tulad nito. Bakit hindi natin bisitahin ang kanyang pamilya at ipaliwanag ang lahat sa kanila? Panipi. Inisip ito ng binibini at sinabing, wala kami sa A. Magmadali, maghintay tayo para sa isa pang araw o dalawa. Ang aming hitsura ay masyadong bigla, bigyan siya ng 2 araw upang matuno ang mga bagay. Bilang para sa aming mga susunod na hakbang, sa palagay ko ay maaari tayong mag-isip ng isang paraan upang kilalanin si Joanne bukas. Panipi. Inisip ito ng matandang lalaki at tumango sa pagkilala. Miss, ang sinasabi mo ay may katuturan. Walang malalim si Fane. Pakikipag-ugnay sa aming guro kaya normal para sa kanya na gumanti. Sa ganitong paraan, siguro maaari tayong magsimula sa pamamagitan ng paghikayat kay Joanne. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang beses magkasama at kung alam niya na ang Panginoon ay malubhang may sakit, maaaring sumang-ayon siya sa amin na nagdadala ng bata. Master sa amin. Panipi. Hindi nagtagal bumalik si Fane sa Taylor Family Mansion na may A. Madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Galit na galit siya sa loob ng maalala niya kung gaano kalupitan ang pamilyang Woods ay mga taon na ang nakalilipas. Fane, anong nangyari? Hindi ka maganda. May ginawa. Mangyari. Nag-alala si Joanne at nagtanong sa pag-aalala. Nang makita niya ang madilim na ekspresyon ni Fane. Tumingin si Fane kay Joanne bago ginhawa siya ng may ngiti. Ina, walang mali. Huwag kang mag-alala. Panipi. Sige, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Kami ay mayaman. Ngayon at sapat na para sa amin kung hindi lang tayo gumugol. Ito mayroon kaming sapat sa lahat at ang kumpanya ni Selena ay lumalaki ng maayos kaya walang dapat alalahanin. Joanne. Ngumiti. Bagaman sinabi ni Fane na walang mali, siya maaaring maramdaman na may nakakagambala kay Fane at siya lang tumanggi na sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kinabukasan, isang binata ang dumating sa Fane. Doktor na nagtatrabaho sa Miracle, mangyaring tulungan ang aking asawa. Hindi niya ito gagawin. Nakakuha siya ng isang kakaibang kondisyon at patuloy na nakakaramdam ng sakit sa dibdib niya. Nag-check kami sa ibang mga ospital ngunit wala sa. Ang mga ito ay maaaring magbigay ng isang diagnosis. Nakasakit siya muli ngayon at nangyayari ito sa isang hindi regular batayan. Nais kong sumama ka sa akin at tumulong na kumuha ng tingnan ang kalagayan ng aking asawa. Ang nasa hustong gulang na tao sa harap ng Fane ay tila nag-aalala. Fane, bakit hindi ka papapunta? Kumikita ka. Isa pang 100 milyon. Ang negosyo ay umuusbong. Si Fiona ay ecstatic nang marinig niya ito at sinabi sa gitnang may edad. Tao, huwag kang mag-alala tungkol dito, ang manugang na ito ay maaaring pretuhin ang anumang kondisyon. Ang iyong asawa ay tiyak na mababawi pagkatapos. Ang aking manugang ay tumitingin sa kanya. Panipi, magaling iyon. Narinig ko na si Fane ay A. Doktor na nagtatrabaho sa Himala, iyon ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Kaagad, tumango ang gitnang may edad na may ngiti. Dr. Fane, hindi mo tatanggihan ang aking kahilingan, di ba? Asawa ko, ay talagang naghihintay para sa iyo upang mailigtas ang kanyang buhay. Panipi, 100 milyon, ilipat ito muna sa akin at gagawin ko ang trabaho ko. Iyon ang panuntunan. Walang pag-iingat na sinabi ni Fane. Huwag kang mag-alala, ang pera ay hindi isang issue. Hindi isang issue. Panipi. Kabanata 875. Agad na tumango ang gitnang may edad na. Haha, ang gayong kaakibat. May sinubukan makipag-ayos sa presyo dati. Wala kaming tatanggap. Negosasyon. Masaya si Fiona at agad na naipasa A. Piraso ng papel sa lalaki. Narito ang mga detalye ng bangko. Account at maaari mong gawin ang paglipat. Huwag kang mag-alala, aking. Tiyak na tiyak ang manugang. Kung hindi niya pagalingin ang iyong asawa, tiyak na ibabalik niya sa iyo ang perang ito. Panipi. Ang iba pang partido ay mabilis na gumawa ng paglipat at humimok ng Fane patungo sa labas ng lungsod. Hindi kami mananatili sa gitnang lalawigan. Si Fane ay natigilan at tinanong ang lalaki na nagmamaneho ng kotse nang makita niya iyon. Aalis sila sa lungsod. Haha, miracle working Dr. Fane, huwag kang mag-alala. Kami ay
Nasa gitnang lalawigan pa rin. Pareho lang sa akin iyon at ang aking asawa ay tulad ng ilang tahimik na oras sa aming sarili kaya nagtayo kami ng isang maliit kubo sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Gusto naming mangisda. Ang lawa kapag libre tayo. Malugod na ipinaliwanag ng lalaki. Di nagtagal, pinarode ng lalaki ang kanyang sasakyan sa harap ng isang kagubatan at sinabi. Upang mag-feign, humihingi ako ng paumanhin Dr. Feign ngunit walang kalsada sa harap. Sa amin at hindi ako maaaring magmaneho. Maaari lamang kaming mag-park dito at ikaw ay kailangang maglakad kasama ako. Gayunpaman, hindi ito masyadong malayo. Malapit na nating maabot ang lugar na iyon pagkatapos nating dumaan sa mga ito. Woods. Panipi. Sige. Lumabas si Feign sa kotse kasama ang lalaking iyon at ngumiti. Malamig sa lihim nang makita niya ang sitwasyon sa paligid niya. Ang lalaking ito ay malinaw na nagsisinungaling. Naramdaman din niya na maaaring ito ay isang bitag. Gayunpaman, siya ay masyadong tamad upang ilantad ang ibang partido. Siya. Sinundan sa likuran ng lalaki at hindi nagtagal ay dumaan sila sa woods, na umaabot sa harap ng isang lawa. Sa harap nila, mayroong isang maliit na kahoy na tulay na humantong sa isla sa gitna ng lawa. Maaari silang malabo. Makita ang isang maliit, pagod na kubo na hindi kalayuan sa gitna ng ang isla. Wala akong ideya na ikaw at ang iyong asawa ay nasisiyahan sa pamumuhay tulad ng ito. Ngumiti si Feign. Pinangunahan ng lalaki ang daan sa harap at Feign sinundan sa likuran niya habang tumawid sila sa tulay. Napahiya ang lalaki. Naglakad siya habang nagpapaliwanag, bueno, kapwa namin ng aking asawa ay nasisiyahan ako sa katahimikan tulad namin. Ay medyo pagod sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod. Iyon. Bakit nahanap namin ang gayong tahimik na lugar upang magpahinga? Siyempre, kami. Patuloy pa ring pumapasok sa lungsod upang bumili ng pagkain at iba pa. Mga pangangailangan. Panipi. Di nagtagal ay nakarating sila sa maliit na isla. Matapos nilang maabot ang isang maliit na patch ng kakahuyan sa isla. Huminto si Feign. Halika, kayong lahat, hindi ako pipi. Mula pa. Pinili mo ang lugar na ito bilang iyong libingan, tiyak na bibigyan ko ang iyong mga hiling. Panipi. Dr. Feign, ano ang pinag-uusapan mo? Anggit ng may edad. Ang tao ay lumingon sa isang nakasimangot at tinanong ng may layunin. Haha, itigil ang pagpapanggap. Walang asawa mo sa kubo na iyon. Tama ba ako? Kahit na mayroon, ang babaeng iyon ay dapat ding maging isang assassin. Sino ang papatayin ako, di ba? Tumawa si Feign. Kung ikaw talagang bisitahin ang lugar na ito ng madalas kasama ang iyong asawa, kung gayon ang lugar kung saan mo nakapark ang iyong sasakyan ay makikita ang mga marka ng gulong. Gayunpaman, ang lugar na iyon ay hindi mukhang ang anumang mga kotse ay nakapark doon. Panipi. Kung iyon ang kaso, napagtanto mo mula pa rito. Hindi tama ang isang bagay. Tumawa ang gitnang may edad na. Malamig. Nakita mo na ang isang bagay ay hindi tama ngunit ikaw pa rin. Sinundan mo ako. TSK? TSK. Tiwala ka talaga sa iyong sarili. Panipi. Kabanata 876. Nagkibit balikat si Feign at sinabi ng walang pag-iingat, ito ay nangyari. Wala ako sa mabuting kalagayan sa ilang araw na ito. Dahil lahat kayo ay dumating sa isang misyon ng pagpapakamatay, huwag mo akong sisihin sa iyong kamatayan. Panipi. Ngumiti si Feign. Isang dosenang mga tao ang tumalon mula sa mga puno. Sa paligid niya sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap. Nakapaligid na Feign. Haha, binata, medyo matalino ka na malaman iyon. Narito kami upang patayin ka. Ang isang matandang lalaki ay nagsabi ng may ngiti. Gayunpaman, hindi sa palagay ko magandang ideya na ikaw. Tiwala dahil mayroon kaming isang malaking pangkat ng mga tao dito. Panipi. Clap, clap. Kasunod ng tunog ng mga tao na pumapalakpak, sina Neil at Ken din. Naglakad palabas mula sa isang patch ng mga maikling shrubs. Feign, wala kang ideya tungkol dito, di ba? Sigurado ka. Namamatay ngayon. Malamig na ngumiti si Ken. Si Ivan ay inookupahan. Isang bagay sa kanyang kumpanya at ito ay isang kahihiyan na kaya niya. Hindi nasasaksihan ang pagkamatay ni Feign. Gayunpaman, ipinangako ni Ken kay Ivan na agad siyang magpapadala. Isang larawan ni Feign na pinatay pagkatapos ng kamatayan ni Feign kaya si Ivan. Maaaring ibahagi din ang kanilang kaligayahan. O nakikita ko, kaya pareho kayong dalawa. Sinulyapan sila ni Feign at hinaplos ang kanyang mga kamao. Mahusay, maaari ko ring patayin ang dalawa. Na maaari kayong tumigil na maging sanhi ng problema sa akin sa lahat ng oras. Ako.
Binibigyan ka ng maraming pagkakataon ngunit wala akong ideya na ikaw. Hindi pa rin susuko ang mga lalaki hanggang ngayon. Panipi. Haha, Fane, itigil ang pagpapanggap. Kung tama ang aking palagay. Nalason ka, maaaring pinalayas mo ang lason. Sa labas ng iyong katawan, ngunit hindi ako naniniwala na ang iyong katawan at ang mga kakayahan sa labanan ay hindi apektado. Malamig na ngumiti si Neil at tiningnan ng mga assassin sa paligid nila. Sa ngayon, kahit sino sa paligid dito ay maaaring patayin ka lang. Gayunpaman, kami ginamit ang maraming tao upang maging ligtas. Tingnan kung gaano kabuti. Ginagamot ka namin. Panipi. Haha, natatakot ako na lahat kayo ay mabaigo ngayon. Tumawa si Fane, sinalsal ang kanyang mga kamay at maraming mga karayom na pilak. Lumitaw. Oh my. Binata, natutunan mo kung paano gumamit ng nakatago. Armas. Ito ay nangyayari na alam ko kung paano gamitin ito. Pamamaraan din. Isang babae ang nagsimulang tumawa ng malamig. Lahat tayo. Narito ngayon ang mga assassin sa tuktok ng Timog Kanluran. Listahan ng killer ng distrito. Kahit na mayroon kang 3 ulo at 6 arms, mahirap para sa iyo na umalis dito ng buhay. Panipi. Matapos magsalita ang babae, iniwas niya ang kanyang kamay at marami. Ang mga kutsilyo ay lumipad patungo kay Fane. Swoosh! 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 Si Fane ay kumala sa kanyang kamay at ang mga karayom na pilak sa kanyang kamay ay lumipad. Palabas! Swoosh! 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 Mabilis ang mga karayom ni Fane ngunit ang mga pumatay dito ngayon ay hindi mahina. Ang ilan sa kanila ay agad na kinuha ang kanilang mga armas out at dodged ang pag-atake. Ang ilan sa kanila ay lumipat sa ang isang tabi ay mabilis o baluktot paatras upang umiwas mula kay Fane. Mga karayom. Marami sa mga karayom ni Fane ang nakilala ang mga lumilipad na kutsilyo ng babae at lahat. Ang mga nakatagong sandata ay nahulog sa lupa. Whoosh! Whoosh! Gayunpaman, ang taong namuno kay Fane dito, isang pamilyang Clark bodyguard, ay sinuntok ng maraming mga karayom sa kanyang ulo. Nahulog siya sa lupa at namatay. Si Neil at Ken ay lubos na natatakot nang makita nila ang laban. Nagsimula na. Nagkaroon sila ng 12 mga bodyguard. Sila kahit na sila ay nakatayo na malayo sa malayo. Fane. Hindi nila sinasadya na humakbang ng ilang metro ang layo. Bago tumayo, ang taong ito ay talagang mabuti. Malamig na nagsalita ang babaeng mamamatay tao. Matapos niyang makita kung paano pinamamahalaang ni Fane na hadlangan ang kanyang mga kutsilyo sa paglipad. Kahit na lumipad sila sa kanya sa isang nakakalito na anggulo. Hayaan mo akong subukan. Isang kalbo na tao, na may malaking martilyo sa kanya. Kamay, biglang tumalon at sinampal ang martilyo kay Fane. Kasama ang parehong mga kamay. Humph! Tinapik ni Fane ang kanyang kamay nang makita niya ang lalaki. Tumalon pababa at isang taybak ay biglang lumitaw sa kanyang kamay. Kabanata 877. O Diyos ko, ang singsing na iyon ay isang kayamanan. Narinig ko ang alingaw-ngaw na. May mga singsing na maaaring mag-imbak ng mga bagay at na ang mga ito. Ang mga singsing ay kayamanan. Ang singsing sa kamay ng taong ito ay tiyak na isang hindi mabibili na kayamanan. Ang matandang lalaki na pangalawa sa listahan ng pumatay ay hindi makakatulong ngunit nagsimula. Bulalas at ang kanyang mga mata ay naging pula. Sumugod siya patungo kay Fane gamit ang kanyang taybak pagkatapos niyang magsalita na parang natatakot siya na talunin siya ng mga tao dito. Haha, ito ay isang kayamanan ngunit natatakot ako na hindi ka mabubuhay ng matagal upang magamit ito. Ngumiti si Fane at lumipat. Siya na. Mabilis na nawala siya. Swoosh! Nang lumitaw ulit si Fane, nasa tabi na siya ng luma. Tao, at ang taybak sa kanyang kamay ay mabilis na sinira ang taybak sa ang kamay ng matanda. Ano? Natigilan ng matanda at nagsimulang mag-exclaim. Mabilis na kumilos si Fane at ang taybak sa kamay ni Fane ay hindi isang karaniwang taybak. Ang taybak ay isang hindi kapani-paniwalang kayamanan na ay hindi kapani-paniwalang matalim at maaaring putulin ang bakal tulad nito. Mud. Swoosh. Matapos ang isang alon ng hangin ay sumabog sa kanila, tumigil si Fane. Gumagalaw. Ang matandang lalaki ay pinutol sa 2 halves na may isang matulin. Paggalaw. Ang dugo ay kumalat sa lahat ng dako, at ang matanda ay tiyak na patay. Ano? Habang pinatay ni Fane ang matandang lalaki na pangalawa sa listahan, ang taong tumalon. Ang martilyo niya. Orihinal na naisip niya na hindi magiging si Fane. Maiwasan ang kanyang pag-atake. Wala siyang ideya na si Fane ay mabilis bilang kidlat at pinamamahalaang. Upang maiwasan ang kanyang pag-atake sa isang maikling panahon na sanhi. Siya upang makaligtaan ang kanyang pag-atake.
Paano ito posible? Patay na si Hades. Ang natitira. Ang mga assassins ay lubos na tiwala ngunit matapos nilang makita ang matandang lalaki, pangalawa sa listahan ng pumatay, patay, nakabukas ang kanilang mga mukha. Pero, ang tao sa harap nila ngayon ay lumitaw na nakakatakot at tiyak na hindi isang simpleng tao. Iniisip nila ang isa. Sa kanila ay madaling patayin siya ngunit tila ito ay mahirap para sa isang pangkat sa kanila na patayin pa siya. Paano ito posible? Namatay ang isa sa kanila. Ang matandang ito ay tila upang maging pangalawang lugar sa listahan ng pumatay, Hades. Si Neil ay bahagyang natatakot nang makita niya ang eksenang ito. Mga kasanayan sa labanan ni Fane. Tila hindi maapektuhan ng lason. Sa itaas nito, hindi lamang siya naapektuhan, ang kanyang labanan. Ang mga kasanayan ay tila mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Isang taong may edad na ang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmamadali. Patungo sa Fane. Tiger Fist. Ang lalaki ay sumigaw ng malakas at sinuntok. Isang nakakatakot na alon ng hangin. Nagmadali at ang kanyang suntok ay tunog tulad ng isang malambot na tigre ungol. Sa sandaling ito, nakita ni Fane ang isang hindi kilalang tigre na nagmamadali patungo. Inihayag ni Fane ang kanyang taybak at isang nakakatakot na alon ng taybak. Lumitaw ang hangin. Nawala ang tigre at ang nakakatakot na alon ng hangin ng taybak ay sumaire sa isa sa mga bisig na nasa hustong gulang. Ang taong nasa gitnang may edad ay hindi maaaring magdala ng sakit at malakas na sumigaw. Ang kanyang mukha ay mapatla tulad ng papel at ang mga ugat sa kanyang noo ay lumitaw. FCK? Paano nakakatakot ang pag-atake ng binata na ito? Kaya niya talagang pumatay ng isang tao na may sword air lamang. Sa oras na ito, ang mga ito muli ay nadama ng mga mamamatay tao nanganganib sa kamatayan. Kabanata 878. Ang mga bodyguard na ito, na napakalakas at mayroon pinatay ang maraming tao ay talagang natatakot sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng labanan ng isang assassin pangalawa sa ang listahan ay hindi isang bagay na pinalaki. Gayunpaman, iyon. Ang tao ay madaling pinatay ni Fane. Swoosh! Swoosh! Sa dalawa pang alon ng taybak, dalawa sa mga kalalakihan na mayroon. Ang mga mas mababang ranggo sa listahan ng pumatay ay napatay. Lahat tayo ay umaatake. Ang lalaking may martilyo humakbang muli at sumugod patungo kay Fane. Swoosh! Sa oras na ito, hindi binigyan ni Fane ng mga pagkakataon ng lalaki. Siya nawala sa isang flash at biglang lumitaw sa likod ng bumalik ang tao, isinusumit ang kanyang taybak sa kanya. Ang lalaki ay nakakita lamang ng isang flash sa harap ng kanyang mga mata at Fane nawala. Kasunod ng pagkawala ni Fane, isang pakiramdam ng krisis na naging dahilan upang lumitaw ang kanyang anit at lumitaw ito at ito. Takot sa kanya. Gusto niyang lumingon at lumaban ngunit huli na. Nag-flash ang taybak at ang lalaki ay nahulog sa lupa. Si Fane ay nagpatuloy sa pag-alon ng kanyang taybak at ang nakakatakot na hangin ng taybak. Nagmamadali patungo sa mga kaaway, pumatay ng maraming. *T, hindi kami kalaban ng taong ito. Imposibleng para sa amin. Upang lumapit sa kanya kasama ang lahat ng kanyang hangin na hangin. Isa sa mga assassins ay halos nawalan ng pag-asa. Matapos ang isang maikling sandali, 8 nang. Ang mga ito ay patay at ang natitira sa kanila ay hindi kahit na malapit. Sa pagpindot sa Fane, tumakbo, ang kapangyarihan ng labanan ng taong ito ay maihahambing sa A. Diyos ng digmaan. Ang tao, una sa listahan ng pumatay, ay nais lumiko at tumakbo. Sa kasamaang palad, hindi binigyan sila ni Fane ng pagkakataong gawin. Kaya, pinatay niya sila ng maraming mga swings ng kanyang taybak at ang mga mamamatay tao ay nahulog sa sahig na may hitsura ng kakilakilabot sa kanilang mata. Imposible. Paano ito posible? Ang mga dosenang ito ang mga tao ay master sa listahan ng pumatay. Nasa loob sina Neil at Ken. Kawalan ng paniniwala. Ang 20+ bodyguard na dinala nila ay natakot na ang kanilang mga binti ay naging halaya. Ito ang iyong oras. Tumawa si Fane at lumakad papunta. Sila, isang hakbang pagkatapos ng isa pa. Pag-atake, salakayin mo siya. Stall him. Natakot si Ken. Sumigaw siya sa kanyang mga bodyguard habang siya ay lumingon at handa nang makatakas. Tumakbo. Ang mga bodyguard na iyon ay labis na natatakot. Mayroong napakaraming mga masters doon at wala sa kanila si Fane. Mga kalaban. Paano sila, normal na mga bodyguard, maging Fane? Mga kalaban. Malamig na ngumiti si Fane at hindi nagtagal ay nahuli ang mga taong ito.
Pinatay niya si Ken at ang natitira sa lugar. Kabanata 879. Tinapik ni Fane ang kanyang kamay at itinago ang mga karayom sa kanyang kamay bilang siya. Tiningnan ang mga katawan ng mga kaaway sa sahig. Nagkaroon sina Ken at Neil. Naging scheme ang laban sa kanya. Ibinigay na niya ang mga ito. Sa maraming mga pagkakataon ngunit nahuhumaling pa rin sila. Pagkuha sa kanya upang hindi nila ito masisisi sa kanya. Ito ay isang magandang bagay na patayin ang mga kalaban na ito. Ginagarantiyahan sa kanya ang isang mapayapang buhay sa hinaharap. Gayunpaman, nagtataka si Fane kung bakit pareho sina Ivan at Zina. Hindi lumapit. Ito ay magiging mas mahusay kung ang pareho ng sila ay dumating dahil ito ay maiiwasan sa kanya mula sa iba pa. Nag-aalala kung pinatay niya rin sila. Lalo na si Zina na nakakalason sa kanya dati. Kung siya ay dito, hindi maipakita sa kanya ni Fane ang anumang awa. Sa sandaling ito, ang isang matandang lalaki ay nakangiti ng walang pasubali sa loob. Isang bahay ng patio at pinatong ang kanyang kamay kay Joanne. Pagbati. Ang aking ginang, ako ang kasalukuyang butler ng pamilya ng Woods. Inanyayahan namin. Dito ka ngayon sa pag-asa na pareho ka at ang batang master. Maaaring bumalik sa pamilyang Woods. Nasa panganib ang pamilya. Sa ngayon at ang guro ay malubhang may sakit. Panipi. Nagsalita din ang batang babae sa tabi ng matandang lalaki. Oo. Tia, pagkatapos ng lahat, si Fane ang anak ng master at inaasahan namin na maaari niyang kilalanin ang kanyang pamilya. Panipi. Si Joanne ay nagsimulang ngumiti ng malamig nang marinig niya ang sinabi nila. Paano mo kami tinatrato dati? Umaasa ka. Ang aking anak na lalaki ay babalik ngayon na mayroon siyang ilang mga nagawa. Panipi. Naging pula ang mga mata ni Joanne habang nagsalita siya. Alam mo ba kung paano? Nakaligtas ako sa lahat ng mga taon na ito kasama si Fane. Alam mo ba kung paano? Mahirap ang ating buhay. Panipi. Tita, paano nangyari iyon? Hindi ba? Master hilingin sa mga tao na magpadala sa iyo ng 1,000,000 bawat taon. Bagaman hindi ito marami, dapat itong sapat para sa iyo mga lalaki. Upang mabuhay ng isang komportableng buhay, di ba? Sumimangot ang matandang lalaki. Siya. Alam na ang 1,000,000 ay isang maliit na halaga para sa kakahuyan. Pamilya ngunit tiyak na sapat ito para sa mga normal na tao. Mabuhay ng komportableng buhay. Ano? 1,000,000. Natigilan si Joanne at ang kawalan ng paniniwala ay isinulat sa buong mukha niya. Hindi ko alam kung ano ang iyong pinag-uusapan. Tungkol sa, dahil kailan binigyan kami ng Nashwoods ng 1,000,000 bawat isa. Taon. Wala pa kaming natanggap. Kapag ako ay may sakit. Dati at kailangan ng 1,000,000 para sa aking operasyon, lumuhad si Fane. Sa harap ng Woods Family Mansion para sa buong gabi. Bilang isang resulta, siya ay ininsulto at tinamaan ng isang pangkat ng mga tao na pinamunuan. Ng isang babae. Hiniling pa rin kaming umalis. Panipi. Isang babae. Nagulat ang matanda at agad na sinabi. Tita, wala kaming ideya tungkol dito. Bilang pamilya ng kahoy. Butler, hindi ko alam na nangyari ito. Siya. Nakapost dito at sa wakas ay nagsalita sa pagsasakatuparan. Hindi nakakagulat. Si Fane ay nagkaroon ng napakalakas na pag-uugali nang makilala namin siya kahapon. At tumanggi na sundan kami pabalik sa bahay. Malaki. Hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Panipi. Hindi mo ito alam. Sinabi ng babae na ginawa niya ito sa ilalim. Ang mga order ng butler at master. Tanong niya kay Fane na pumunta. Malayo at tinawag din siyang isang B***star na bata, si Joanne din. Nagulat at agad na sumagot. Nakukuha ko ito ngayon. Ang matandang lalaki ay kulot ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Ito. Dapat ang babaeng iyon, si Lily Lagorio. Siya ay tulad ng isang hindi mapagpanggap. Tao at gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay. Tanong pa rin ng guro. May magpadala sa iyo ng pera kahit na wala siyang marami. Kapangyarihan sa pamilyang Woods at hindi manggahas na hindi mo kukunin ang mga lalaki. Bumalik dahil natatakot siya sa pamilyang Lagorio. Haha, ito. Tila na si Lily ay dapat na ang gumawa ng masamang gawa na ito. Panipi. Ang babaeng ito. Malamig na ngumiti si Joanne. Pinagpasyahan niya kaming ina. At anak taon na ang nakalilipas. Patuloy na nagsasalita si Joanne. Ito ay medyo nakakatawa sa akin dahil ang Nashwoods ay hindi kailanman dumating para sa amin para sa napakaraming taon. Bakit siya dumating ngayon? Bukod doon, siya ay natatakot sa pamilya Lagorio taon na ang nakalilipas ngunit gusto niya ang kanilang tulong upang gawin ang pamilyang Woods na isang reclusive aristokratiko. Pamilya. Bakit? Hindi na ba siya natatakot sa kanila? Panipi.
Ang matandang lalaki ay ngumiti ng mapait at walang sinabi na walang magawa, Ang pamilya Lagorio ay medyo malakas dati at nagbigay ng Woods pamilya na may maraming tulong. Gayunpaman, ngayon na ang pamilya Woods ay naging isang reclusive aristokratiko. Ang pamilyang Lagorio ay nawalan ng maraming master sa isang malaking laban. Matapos silang masaktan ng isa pang pamilya, ang pamilyang Lagorio. Tumanggi na ngayon ang katayuan. Panipi, haha, dahil hindi siya natatakot sa pamilyang Lagorio ngayon, siya. Nais mong aminin na si Fane ay anak niya. Malamig na tumawa si Joanne. Siya ay isang duwag na naging sanhi ng labis na pagdurusa ni Fane. Fane. Hindi na kailangang pumunta sa battlefield kung hindi niya kailangan. Iligtas mo ako. Sa kabutihang palad ang aking anak na lalaki ay nakaligtas sa lahat ng ito. Kung hindi, Fane ay namatay sa larangan ng digmaan at hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makita muli ang aking anak. Hindi ko pinatawad ang Nashwoods. Madali. Panipi. Kabanata 880. Madam, hindi mo ito masisisi sa Panginoon dahil mayroon siyang sarili. Mga paghihirap. Bilang master ng pamilya ng Woods, kailangan niya. Isaalang-alang ang pinakamahusay para sa buong pamilya. Bukod doon, siya ay nag-ayos para sa 1,000,000 na ibigay sa iyo bawat taon at walang sino man ang nakakaalam tungkol sa insidente kung saan lumuhad ang iyong anak. Sa labas ng bahay para sa isang buong gabi, nagsalita ang matanda. Sabik, sa makatuwid, dapat na ang babaeng iyon, si Lily Leregia, na humiling sa kanyang manggagawa na magsinungaling sa iyo, na lumilikha ng napakalaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Panipi, naisip ito ng batang babae at sinabi rin, Tita, mabuti kung ayaw mong patawarin ang Panginoon. Gayunpaman, ang master ay namamatay at inaasahan kong babalik ka. Kasama ang batang master upang bisitahin siya. Isipin ito bilang iyong pagkakataon na magbayad ng iyong huling paggalang sa guro. Master ay mayroon. Naging mumbling ang iyong pangalan araw-araw. Naniniwala ako na gagawin niya. Dumating upang matugunan ang batang Master Fane kung maaari siyang makawala sa kama. Ngayon, panipi, masama ba ang mga bagay ngayon? Bahagyang nag-aalala si Joanne kung kailan narinig niya ang sinabi ng batang babae. Pagkatapos ng lahat, minsan ay minahal niya. Si Nash at siya ay hindi may kikaila-ama ni Fane. Hindi nag-aalala si Joanne nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Si Nash ay malubhang may sakit. Alam niya na ang pamilyang Woods ay ngayon isang reclusive aristokratikong pamilya. Nangangahulugan ito na sila nagkaroon ng maraming mahusay na mga subordinate at master sa kanila. Madaling gamutin si Nash kahit na may sakit siya. Gayunpaman, tila isang malubhang problema na hindi madali nalutas. Ang kondisyon ng master ay medyo seryoso. Marami kaming nagtatrabaho. Mga kilalang doktor dati ngunit walang nagtrabaho. Napangiti si young lady at nagpatuloy sa pagsasalita. Ngayon, ang pag-asa lamang ni Master ay para bumalik ang young Master Fane at pamana ng mga pag-aari ng pamilya ng Woods. Inaasahan niya na pareho kayong maaaring magpatawad sa kanyang kawalan ng kakayahan taon na ang nakakaraan. At ang kanyang kawalan ng kakayahan na alagaan ka. Panipi. Magmana ng mga pag-aari. Wala bang anak na lalaki si Lily? Bakit kailangan niya si Fane upang bumalik at magmana ng pamilya? Mga pag-aari, nagulat si Joanne at nadama na ang mga bagay. Lumaki na komplikado. Bukod doon, imposible para kay Lily na hayaan ang Fane magmana ng mga katangian ng pamilya ng Woods ayon sa kanya. Karakter bilang siya ay asawa ni Nash Woods. Ang matandang lalaki ay ngumiti ng mapait bago magsalita, pumasok siya. Isang hindi kilalang kagubatan na may maraming mga batang masters mula sa iba pa. Mga pamilya, hindi na siya bumalik. Iniisip namin na maaari niya kinain ng mga hayop sa kagubatan. Panipi, paano ito posible? Hindi ba kayo nagpadala ng sinuman? Subukan at hanapin siya. Labis na nagulat si Joanne. Nash at si Lily ay may isang anak lamang at dapat silang labis na magalit kung patay na siya. Hindi nakakagulat na nais ni Nash na bumalik si Fane at magmana ng mga pag-aari ng pamilya dahil si Lily at ang nag-iisang anak na lalaki ay itinuturing patay. Sige, naintindihan ko kung ano ang nangyayari at ipapaliwanag ko lahat kay Fane. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ano ang kanyang ang mga desisyon ay ngunit igagalang ko ang anumang napagpasyahan niya. Joanne, naisip ito at sinabi, inuupahan namin ang bahay na ito sa loob ng 1 linggo. Kung si Fane ay handa, sundan kami pabalik, maaari siyang lumapit sa anumang oras sa loob ng linggong ito. Panipi.
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.